Magandang araw, bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Ako po si Patrolwoman Resalie Umalay. Kaugnay sa nagaganap na matinding pag-ulan dulot ng habagat. Ngayong araw, narito ang pinakabagong update sa panahon. Patuloy na nakaapekto ang habagat sa isang bahagi ng Luzon at Kanlurang Visayas na nagdudulot ng pag-ulan at maaaring maging malakas at tuloy-tuloy sa ilang lugar. Narito ang buong detalye ng weather update. Patuloy na nakaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Ayon sa Pag-asa, nakataas ang banta ng pagbaha at landslide dahil sa malakas na pag-ulan. Sa pinakabagong heavy rainfall warning na inilabas ng Pag-asa bandang 5:00 ng umaga, nakailalim sa orange warning ang Zambales, Bataan, Metro Manila, Pampanga, Rizal, Bulacan at portions of Cavite, Batangas at Tarlac. Habang nakataas naman sa yellow warning sa portions of Tarlac, Cavite, Batangas, Laguna, Nueva Ecija at Quezon. Kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms naman ang inaasahan sa Western Visayas at ilang bahagi ng Luzon. Samantala, sa labas ng Philippine Area of Responsibility, namataan ang tropical storm na may international name na Peilu na may maximum sustained winds na 65 km per hour at gustiness na umaabot sa 80 km per hour. Pinapaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na manatiling alerto lalo na sa mga lugar na mababa at landslide prone at patuloy na subaybayan ang mga abiso ng Pag-asa at mga lokal na otoridad. Ako po si Patrolwoman Dara Falogme, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Agad na rumisponde ang Abra Police Provincial Office sa mga Abrenyong naapektuhan ng patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ibabalita yan ni Patrolman Maria Ella Garcia. Patuloy na ipinapakita ng Abra Police Provincial Office sa pamuno ni Police Colonel Charles L. Dumalig, Provincial Director, ang walang pag-aalinlangang dedikasyon nito sa pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko at paghahatid ng serbisyo, lalo na sa panahon ng pangangailangan dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa Sitio Nalnaan, Barangay Apaw, Tineg, Abra, agad na nagpaabot ng tulong ang mga tauhan ng First Abra Provincial Mobile Force Company sa mga residenteng dumaraan sa isang lubhang binahang kalsada sa gitna ng tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. Sa kanilang maagap na pagtugon at presensya, nakatulong sila upang matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng tubig baha. Samantala, ang mga tauhan ng Bolinay Municipal Police Station kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, MDRRMC at Bolinay Rural Health Unit o RHU ay nagtulungan upang ligtas na maiuwi ang isang pasyenteng kagagaling lamang sa ospital. Sa kabila ng mapanganib na baha, malakas na agos ng sapa at pagguho ng lupa dulot ng tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan, hindi naging hadlang ang mga panganib sa kanilang agarang pagtugon. Sa gitna ng anumang hamon at kalamidad, nananatiling matatag ang Abra PNP sa pagtupad ng kanilang tungkuling protektahan at paglingkuran ng bawat Abrenyo. Sa bawat agarang pagtugon at malasakit, pinatutunayan ng kapulisan na ang serbisyo publiko ay walang pinipiling oras, lugar o kondisyon. Sapagkat ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan ay laging pangunahing tungkulin. Mula dito sa Bangged, Abra, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Libreng sakay ipinagkaloob ng SOU Maritime Group sa mga stranded commuters ng ilang bahagi ng Metro Manila. Yan ang ibabalita ni Patrolman John Kelvin Madamka. Sa gitna ng patuloy na pag-ulan at pagtaas ng tubig baha, muling ipinawalas ng mga tauhan ng 3rd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang kanilang kahandaan sa pagtulong at paglilingkod sa publiko
sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel John Paul A. Tobera, Commander 3rd SOU. Noong Agosto 6, agad na nagsagawa ng libreng sakay ang mga tauhan ng 3rd SOU sa lungsod ng Parañaque at Pasay. Maraming commuter ang stranded dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig baha. Sa kabila nito, hindi nag-atubili ang mga tauhan ng 3rd Special Operations Unit na tumulong at tiyaking ligtas na makararating sa kanilang destinasyon ang mga nangangailangan ng masasakyan. Muling nagpaabot ng tulong ang 3rd SOU ngayong Agosto 9, dakong alas 12:20 ng madaling araw at nagpatuloy ang operasyon kung saan nagsagawa rin ng libreng sakay at police assistance para sa mga commuter na naapektuhan ng pagbaha. Sa pamamagitan ng maagap at mabilis na pagtugon ng mga tauhan, naging mas ligtas at maayos ang pagdaan ng mga apektadong mamamayan at nakatulong ito upang mabawasan ang epekto ng pagbaha sa kanilang pag-uwi at pagbiyahe. Ang ganitong uri ng serbisyo ay patuloy na dedikasyon ng 3rd Special Operations Unit, PNP Maritime Group, na unahin ang kaligtasan at kapakanan ng publiko lalo na sa panahon ng sakuna at matinding kondisyon ng panahon. Sa oras ng pangailangan, maasahan ng 3rd Special Operations Unit na laging handang robusponde, tumulong at maglingkod. Mula dito sa 3rd Special Operations Unit, PNP Maritime Group, ako ang inyong PNN News Correspondent, Patrolman John Kelvin Q. Madamka, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At para sa napapanahong balitang pampulisya, laging tumutok sa Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.